Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Ito ngayon ang viral. Yeah, Manong, wag na. Sir, wag kayo manakit. Sir, wag kayo manakit. Isarado niyo po. Ang mamang driver na yan, nag-beast mode at nanakit ng nakalitang motorista. Lagot katuloy sa LTO. News 5 exclusive. Taxi driver, hinold up ng mga nagpanggap na pasahero. Pagtakas ng mga holdupper sa pool sa CCTV. Sa News 5 Visayas, Amerikanong nagmomolestya umano ng mga batang lalaki arestado sa Cebu. Ang kanyang alok sa mga bata, 1,000 kapalit ng pagsamang maligo sa kondo. Matapos maglabas ng arrest warrant, Senator Jinggoy Estrada nagtungo agad sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft. Pagyapang nagkatensyon. May bagyo, pero bakit ang init pa rin? Kailan na ba magsisimula ang tag-ulan? Sasagutin yan ng laging may panahon para sa atin na si Alvin Pura live. Sa sports, hindi pa tapos ang Spurs na itulak pa ang serye sa Game 7 laban sa OKC. At eto na nga, tambalang Rapchel, nag-goodbye na? Yan at iba pang intriga, ihatid ng Project Loki star na si Jada Avanzado live sa Frontline. Nagpiyansa na si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft sa kinasasangkutan niyang 573 million pesos na flood control scandal. Pero meron pa siyang isang kasong plunder na non-bailable at walang piyansa. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may dalawang opsyon si Estrada, susuko o magpapa-aresto. Pero ngayon pa lang daw nagsabi na si Estrada na may iniinda siyang pananakit ng tuhod. At live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, nasaan na ngayon si Senator Jinggoy? Julius, nakaalis na nga dito sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada matapos ngang magbayad ng kanyang piyansa para sa kasong graft. Kasunod nga yan ng inilabas na warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division. At naging tensyonado nga, Julius, yung sitwasyon dito nang sila ay dumating at pagkaguluhan dahil bit-bit din mismo ng senador yung ilang miyembro ng kanyang pamilya pero hindi na siya nagbigay ng pahayag sa media. Bahagyang nagkatulakan pa mga security at ilang miyembro ng media nang dumating si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Ang senador magpapiyansa ng 90,000 pesos para sa kaso niyang graft sa kinasasangkutan niyang umano'y 573 million pesos na kickback sa flood control projects. Nang hinga ng pahayag ang senador, hindi siya sumagot sa media. Pero sa isang pahayag, muling itinanggi ni Estrada ang mga alegasyon sa kanya na anyay walang batayan at walang katotohanan. Nirerespeto niya rin daw ang batas kaya siya nagpiyansa. Umaasa rin daw si Estrada na magiging patas at mabibigyan siya ng due process sa pagdinig sa kaso. Pero hindi pa lusot si Estrada. Non-bailable o walang piyansa ang kaso naman niyang plunder. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Noel Austria, naghain sila ng urgent motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para pigilan ang paglalabas ng warrant of arrest. Pero hindi raw ito napagbigyan ng 2nd Division. Kaya ngayon, kine-question niya ang timing ng pagsampa ng kaso at mabilis umano na paglabas ng warrant. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges? Nang tanungin naman kung susuko ba ang senador,
That's something we'll just have to cross when when it happens. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may dalawang option si Estrada, susuko o aarestuhin. Pero ang concern daw ng senador, Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So, wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng sandigan before we issue an arrest. Before we execute an arrest. sa ngayon hindi pa naglalabas ng warrant of arrest ang 5th Division na siyang humahawak sa kasong pandarambong ni Estrada. Bukod kay Senator Jinggoy, naglabas ng arrest warrant at hold departure order ang Sandigan Bayan 2nd Division laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Oras na maglabas ng arrest warrant ang 5th Division, ang korte mismo ang magpapasya kung saan sila dadalhin habang nililitis ang kaso. Ang Quezon City Jail sa Payatas ang designated facility para sa mga akusado sa flood control scandal. Dito nakakulong ngayon sina dating Senator Bong Revilla, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Julius says hanggang sa mga oras na ito ay naghintay tayo kung maglalabas ba ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division na humahawak sa kasong plunder ni Estrada at iba pang akusado, pero ayon sa clerk of court ay dinidinig pa nga itong mga apela o mosyon na Thank you so much, Camille, sa report niya. Veterano na may tuturing sa politika si Senator Jinggoy Estrada, pero kasabay rin ang karera niya ay ang mga pagkakadawit din sa mga kasong plunder. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Taong 1992 nang mahalal si ngayon Senator Jinggoy Estrada bilang alkalde ng San Juan. Ikalawa niya pa lang na posisyon yan sa gobyerno pero agad nang nabahira ng kontrobersya. Inaresto siya noong 2001 matapos ang kanyang termino. Naging kapwa-akusado si Jinggoy sa kasong plunder ng kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Nag-ugat yan sa umano'y ill-gotten wealth ng mag-ama na nanggaling sa sugal na weteng at tobacco excise tax. Nasa 545 billion pesos ang nakulimbat umano ng mag-ama at iba pa nilang kapwa-akusado mula sa weteng, habang nasa 130 million pesos naman ang sinasabing nakuha nilang pondo mula sa tobacco excise tax. Halos 2 taon din na nakulong si Jinggoy bago pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa. Sa kabila niyan, nakabalik sa politika si Jinggoy noong 2004 at nanalong senador. Napawalang sala rin siya sa nauna niyang kaso noong 2007 bagamat tuluyang na-convict ang kanyang ama. Nare-elect pa si Senator Jinggoy sa ikalawang termino sa Senado at sa pagkakataong yan, muli na naman siyang nadawit sa korupsyon. Taong 2014 nang arestuhin siyang muli sa panibagong plunder case. Nag-ugat naman yan sa kaugnayan umano niya sa pork barrel scam. Nasa 183 million pesos ang naibulsa umano ng senador mula sa mga imbentong proyekto. Kapwa-akusado niya ang mga senador din noon na sina Bong Revilla at Juan Ponce Enrile. Higit 3 taon na nakulong ang senador bago nakapagpiyansa noong 2017. Bagamat may mga pagkakataong pinayagan siyang pansamantalang lumabas para sa pagdiriwang ng ilang okasyon at sumailalim sa physical therapy at medical check-ups. At muli, nanalo si Jinggoy bilang senador noong 2022 sa ilalim ng Unity. Muli ring naabsuelto si Senator Jinggoy sa plunder noong 2024, bagamat nahaharap pa rin siya sa graft na may kaugnayan sa pork barrel scam. Pero 2 taon matapos yan, muli na namang naharap si Senator Jinggoy sa plunder. Sa pagkakataong ito, isa naman siya sa mga idinadawit sa flood control scam. Ang lahat ng mga alegasyong ipinukol at ipinupukol ngayon kay Senator Jinggoy, mariin niyang pinabulaanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nakaalerto ang lahat ng opisina ng National Bureau of Investigation sa buong bansa para agad na maaresto si Senador Bato de la Rosa. Plano rin ng ahensya na ipasabina ang misis ng senador. At live mula sa NBI headquarters sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, bakit kailangan ipasabina ng NBI si Mrs. Nancy de la Rosa?
Ses, isa nga ang asawa ni De La Rosa sa mga balak ipatawag ng National Bureau of Investigation ayon mismo kay NBI Director Melvin Matibag. Anya, isa si Mrs. Nancy De La Rosa sa mga huling nakasama ng senador bago ito tuluyang maglaho mula sa mata ng publiko. Higit 2 linggo na mula nang huling makita si Senator De La Rosa matapos tumakas sa Senado madaling araw ng May 14 kasama ang kanyang aide at ni Senator Robin Padilla. Pinagbasehan ng NBI ang mga social media posts ng asawa ni De La Rosa na ginamit umano ng kanyang asawa ang barilan sa Senado noong May 13 para makatakas. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag kaugnay dyan. Of course, we're contemplating an issue of subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. Patuloy daw ang manhunt ng NBI sa posibleng kinaroroonan ni De La Rosa. Anything is possible, ika pa ni Matibag nang matanong kung sa Luzon, Visayas o umuwi na sa Mindanao ang puganteng senador. Dagdag pa ni Matibag, nakaalerto ang mga regional offices ng NBI sa buong bansa kaugnay dyan. Binabalidate rin ng NBI ang mga personalidad na tumutulong umano kay De La Rosa na magtago, gaya raw ni dating PNP chief at batchmate ni De La Rosa sa PMAC nagtala class of 1986 na si Oscar Albayalde. Wala pang reaksyon dyan si Albayalde. Nauna nang sinuspinde ng PNP ang mga lisensya at registration ng mga baril ni De La Rosa na itinuturing daw na armed and dangerous ng NBI. Ayon kay Matibag, posibleng gamitin ni De La Rosa ang mga baril niya to evade arrest. Kaugnay sa armed security naman ni De La Rosa, sakaling meron man po natanong natin dyan si Matibag sa rules of engagement ng NBI, sakaling makaharap sila ng mga ahente ng NBI. Narito ang pahayag ni Matibag. Well, ang rules na lang to effect a warrant of arrest. Ang sinasabi, you enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Kung binabaril na yung mga ahente natin, alam namang hindi pa rin makipagbarilan, hindi ba? Depende. It's the necessary force. So it will depend on the circumstances during the time that the arrest will be effected. Bukod kay De La Rosa, iginiit naman ni Matibag na walang magiging special treatment kay Senator Jenggoy Estrada ang NBI. Handa na umano ang mga pasilidad ng NBI kung saan siya dalahin para ikulong. Kaugnay sa kalusugan ni Estrada, pinapaubaya na raw ng NBI sa korte ang desisyon. Sakaling magtago rin sa Senado sa Estrada, handa raw arestuhin ng NBI ang senador. Mukhang hindi naman raw ito magiging pahirapan dahil hindi na galing sa International Court ang warrant gaya sa kaso ni Senator De La Rosa. Narito ang pahayag dyan ni Matibag. Kung local court daw, papayag na bang aresto So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. And that will be a legal arrest because legal yung arrest yan. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Senator Enrile. Sa mga kakapanood lang sa atin sa Free TV at online, inyong napakinggan si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ses, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Ngayong nalalagay sa alanganin ang ilang senador, partikular ng majority bloc, hindi nawawala ang mga alingasngas ng panibagong kudeta. Lalo't ang isang miyembro ng mayorya, posible pang makulong habang ang isa naman ay nagtatago. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, anong update sa Senado? Lalo't numinipis na ang mayorya? Julius, alam mo, never say die at hindi talaga nawawala ng pag-asa ang mga taga-minority bloc dahil umaasa pa rin sila na ilang mga senador mula sa majority bloc ang posibleng araw mag-over the bakod o lumipat sa minority bloc. Katunayan, itong darating na weekend, Julius, may kakausapin daw ang minority na 2 senador mula sa majority bloc at umaasa sila na sa pamamagitan niyan baka mabuo ang numero sa kanilang inaasam na leadership change. Uuga-uga ang majority at minority bloc ng Senado sa ngayon.
13 ang miyembro ng majority, 11 ang minority. Yun nga lang, si Senator Jinggoy Estrada na may kaso ngayon sa Sandigan Bayan, posibleng makulong. Lalo't non-bailable ang kinasasangkutan niyang kasong plunder kaugnay ng 573 million pesos na umunay kickback niya sa flood control project sa Bulacan. Bukod kay Estrada, isa pa raw nakakasuhan ng Ombudsman Senator Joel Villanueva na isa ring miyembro ng mayorya. Pati si Senator Rodante Marcoleta nahaharap din sa reklamong plunder at indirect bribery. Una namang nagtatago si Senator Bato de la Rosa na may ICC warrant of arrest. Ibig sabihin, posibleng mapilay ang mayorya ng Senado. Kung sakali, ang ngayoy 13-11 baka maging 9-11. Pero para magtagumpay ang isang kudeta, dapat makakuha ng absolute 13 votes para mapalitan ng Senate President. Pero ito, sa programang Story ko ng One News, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may dalawang senador umano ang disgusted o nandidiri na sa mga nangyayari sa Senado. Dalawa sa kanila na probably after what happened talagang medyo disgusted din naman, hindi sila makapaniwala. So probably these two, probably we can talk to them over the weekend. Pero still no assurance kung sasama sila. Kung sino ang mga yan, hindi na muna pinangalanan ni Tulfo. Pero ikinwento rin niya na matapos silang mag-walkout sa plenaryo, nakausap nila si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. In fairness, si Senator Loren, yung pro tempore nila, went up to our room kasi Nix invited her. Pero wala lang, kwentuhan. Tapos biro-biro, sama ka na sa amin. Lord said, no. Sabi niya nga, may mga things pa that I have to resolve or something to that effect. Si Legarda, isa sa bumaliktad para ikudita si dating Senate President Tito Soto. Pero pag-ilinaw ng senadora, magkakaibigan pa rin sila kahit na nasa magkaibang grupo na. Naniniwala si Senator Tulfo na matindi ang tama sa imahe ng Senado ng mga kaguluhan sa institusyon. Mareremedyohan lang daw ito oras na mapalitan na ang liderato. Si Senator Amy Marcos naman muling iginiit na political persecution ang nangyayari. Timing daw kasi ang attempt ng minorya na harangin ang isinusulong nilang online participation sa sesyon ng Senado at ang kaso laban kina Senator Jinggoy at iba pang majority senators. Malinaw daw na hindi ito para sa hustisya at accountability, kundi anya dahil sa pagiging desperado ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Amy, disenfranchisement of votes o mababaliwala daw ang ilang milyong tao na naghalal sa mga senador kung hindi sila papayagan na sumali at bumoto sa sesyon via online. Pero git naman ni Senator Peng Lacson, pwede pa rin namang physically present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senator judges na posibleng maharap sa pagkakakulong. Pwede raw humingi ng permiso ang impeachment court sa Sandigan Bayan o anumang korte na nakakasakop sa kaso ng isang senador. Doon hihiling ng leave of court. Oras daw na mapayagan ito, e-escorta ng isang senador papunta sa Senado para makadalo at makaboto sa impeachment trial. Muling iginiit ni Senator Lacson, hindi pwede ang work from jail. Ang online participation ay para lang daw sa mga pagkakataong may force majeure at national emergencies. Julius, dahil nauwi nga sa pag-walkout yung diskusyon noong nakaraang Martes doon sa motion kung papayagan ba yung teleconferencing o yung online na pagboto at pag-participate ng mga senador sa sesyon, inaasahan ng mainit na naman na debate sa darating na Lunes. Isa pang dapat abangan dyan, makakabuo na ba ng numero ang minorya at masasagawa na ba yung matagal na nilang pinaplano na kudeta? Lahat ng yan, abangan ng susunod na kabanata. Balik sa iyo, Julius. Mayan, paano yan kung biglang mas marami na ang minority block sa Senado? Di kapag nagsimula ang impeachment trial at merong motion, sila na ang masusunod. Ano bang kalakaran dito? Alam mo, Julius, ang daming scenarios kasi and some of them first time mangyayari. Kasi kunwari may tumawid na isa ngayong weekend, kunwari lang naman magiging 12 na yung minority block pero and then magiging 11, tama ba, yung majority. Pero wala pa rin hindi pa rin mabuo ng minority yung 13. So hindi pa rin siya enough para magkudeta. So first time mangyayari na paano nga ba pag nagpantay yung numero or mas malaki yung numero ng minority kaysa sa majority pero hindi maka-13 para magpalit ng liderato. All those things possible na mangyari this coming week. So yan ang sinasabi ng ilang mga senador na first time in the history ng Senado pag nagkataon. At
kung sakasakali naman, Julius, na mabuo na kunwari ng minorya yung kanilang 13 at kunwari lang naman kung sakasakali ay magkaroon ng kudeta this coming Monday at mapalitan yung liderato, maiiba talaga yung simoy ng hangin pagdating dyan sa issue ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kumbaga, titignan natin yung numero kung saan yung posibleng killing at posibleng boto ng mga senador kung magpapalit ng liderato. Kung mababalik yung dating minorya na sila Senator Amy Marcos, magiging minority ulit sila, hindi na sila majority. And then kung babalik sila Soto as majority block, panibagong pagpapalit na naman yan. O panibagong, hindi lang actually, hindi lang, Julius, hindi lang actually yan sa impeachment. Yung committee chairmanships, hilong-hilo na rin. Dahil kada nagpapalit ng liderato, nagpapalit din ng chairman yung mga committee, Julius. At ito pang balita ngayon na Mayan, si Speaker Cayetano daw ay bumuo ng subcommittee ng Blue Ribbon. Anong pinakaiba nitong subcommittee sa Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan pang gawin to? Actually, ngayon, napalitan na si Senator Ping Lacson, di ba, na dating Blue Ribbon Committee kasi hindi na siya majority. Ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano na galing sa present majority. But particularly on the issue of flood control, ang ginawa ni Senate President Alan Cayetano, nagbuo ng subcommittee. Pwede kasi yan, Julius, talaga para sa mga particular na mga issues, hindi lang sigurado kung inayawan ba ni Senator Pia yung issue na yan or meron lang bang gustong pagbigyan si Senate President Alan Cayetano. But so far, ang malinaw ngayon, pwede talagang bumuo ng subcommittee. And for this instance, yung subcommittee na yan, ang magiging chairman yan, si Senator Rodante Marcoleta. So yung pagdinig ulit sa flood control issue, balik ulit sa mga kamay ni Senator Rodante Marcoleta at siya ang maglalabas ng notices. Inaasahan na sa darating na Webes, sa susunod na linggo, yung pagtuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee under Senator Rodante Marcoleta. So ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga taga-minorya, attend kayo. Julius. Yan ay kung walang kudeta na mangyayari. Pag nagkaroon na naman ng panibagong kudeta, mababago na naman to. Tama ba? Tama ka, Julius. Tama ka, Julius. Ito ay kung walang leadership change. So kung mangyari na naman yung leadership change, iikot na naman yung bola. And alam naman natin, Julius, lagi niyo akong tinatanong, sinong chairman ng Blue Ribbon? Isa sa talagang aabangan natin, sinong mag-chairman? Kasi kung babalik pa si Senator Ping Lacson or totally aayawan na yan, sino na bang pwede nilang ihalal dyan? Total, meron pang ibang mga abogado sa minority party na pwedeng mag-chair niyang Blue Ribbon na yan. So, tama ka. Yung nangyayari ngayon, na ginagawa ni Senate President Alan Cayetano ay based sa assumption na ito pa rin ang majority by next week. Pero magbabago ang bola kapag nagpalit ulit ng liderato kung sakasakali, Julius. Yan, parang teleserye. Maraming salamat, Mean Los Baños. Nagsalita na ang Pangulo sa anyay nakakagulantang na mga pangyayari sa Senado. May hirit din siya sa kanyang manang Amy patungkol sa umano'y pagpapakalat nito ng fake news. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano ang mga sinabi ng Pangulo? Says very concerning para kay Pangulong Bongbong Marcos ang sunod-sunod na drama diyan sa Senado. Isa na nga raw dyan, yung gun-related incident na mismong si Pangulong Bongbong Marcos tinawag niya na peke. May hamon din siya kay Senador Bato de la Rosa na kung talagang gusto raw niyang makaboto sa Senado, hindi niya dapat ito idinadaan sa online voting. Dapat daw personal siyang bumalik dyan sa Senado para makaboto. Sumagot din si Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga akusasyon tungkol sa sinasabing no-L o no election scenario, maging doon sa paratang na tina-target daw ng administrasyon ang majority 13 ng Senado. Noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon sa bilyon-bilyong pisong flood control scandal. Pinabulaanan niya ang akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na tila inuubos daw ang Senate majority at isa-isang kinakasuhan. That does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon
learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan. Sabi pa ng Pangulo, mismong sa Senate Blue Ribbon Committee lumutang ang mga pangalan ng kinasuhan at kakasuhan pa ng Ombudsman. Kabilang sa kinasuhan si Senador Jinggoy Estrada, kakasuhan naman daw ng Ombudsman si Senador Joel Villanueva. At bagamat hiwalay sa flood control scandal, plano ring kasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Kung titignan ninyo kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila. Ito ang naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ang nakakabahala para kay Pangulong Marcos ay ang mga nangyayari sa Senado. Bukod sa bumabaw ang level ng diskurso, marami pang fake news. How concerning is this, sir? I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph, sinasabi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan. Dagdag ni PBBM, naging kanlungan pa ng pugante ang Senado. I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, paano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. Tutol din ng Pangulo sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagan ng online voting sa Senado. Wala raw malinaw na basihan para rito. At tanging si Senador Bato de la Rosa lang ang makikinabang. It should only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. May hirit din ang Pangulo kay Senador Aimee tungkol sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Aniya, dapat sisantihin ng senadora ang staff niyang nagsabi na ipinupursigi ng Malacanang ang no-el o no election scenario. She should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. So she should choose her sources of information. Out of this world, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ang sinasabi ng isang senador na tanging si Senador Alan Peter Cayetano lamang ang naging Senate President na walang basbas ng Malacanang. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit daw sinong senador ang tanungin tungkol dito, matatawa lamang daw sa pahayag na ito dahil malinaw naman daw na mga senador lamang ang makakapili kung sino ang kanilang magiging Senate President at walang kinalaman dito ang Malacanang. Ses? Sinagot din ba ng Pangulo kung may plano siya sa pagpapatalaga ng mga opisyal na hindi nanalo noong nagdaang eleksyon ngayong tapos na ang one-year ban?
Oo, Ses, natanong din yan kanina doon sa press briefing ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya ikinaila na talagang may plano raw siya na italaga yung ilan doon sa mga kumandidato sa midterm elections at ilagay bilang bahagi ng kanyang administrasyon. Ang sabi kasi ng Pangulo, tapos na nga raw yung one-year ban at nakikita naman daw niya na may mga kumandidato na malinaw din naman daw ang talento para magsilbi sa pamahalaan. Hindi daw ibig sabihin na mga senatorial candidates agad na natalo yung kanyang itatalaga. Meron din daw ibang posisyon pero hintayin na lang daw yung kanyang anunsyo sa mga susunod na araw. Sis. Maraming salamat, Maricel Halili. Sa ibang balita, galit at nanakit na nga ang isang driver sa Quezon City na trigger siya dahil daw siningitan. Narito ang Frontline Report. Galit na pinalo ng lalaki ang bintana ng kotse. Ang driver tuloy, binaba ang bintana. Agad bumalik ang beast mode na lalaki at sinakta ng driver. Manong, wag gagawin dito Sir, wag kayo manakit! Pilit na pinagsasabihan ng pasaherong kumukuha ng video ang lalaki, pero ayaw nitong paawat. Nakasayas ako eh. Paano okay lang ata? Okay na po. Hayaan nyo na po. Hayaan nyo na po. Viral na ang video ng road rage na yan na nangyari sa Quezon City. Nakarating na rin yan sa tanggapan ng DOTR at LTO. Kaya agad naglabas ng show cause order ang LTO laban sa nanakit na driver. Pinatatawag siya sa tanggapan ng ahensya para pagpaliwanagin sa nangyari. Suspendido na rin ng 70 araw ang kanyang driver's license, habang nakaalarma naman ang kanyang sasakyan. Pero ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, posibleng tuluyang ma-revoke o bawiin ang lisensya ng driver. Kasi kitang-kita nyo naman bumaba. Tapos sinaktan niya, sinampal-sampal niya yung matanda na dahil ang katwiran niya kinatsa. Tama lang din daw na hindi lumabas ng sasakyan ang sinaktang driver. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Kung kailan pa naman mainit ang panahon, saka pa nakakaranas ng brownout ang ilang barangay sa Pasay. Ang matindi pa, nagputukan ang mga kawad ng kuryente. At live mula sa Pasay, nasa Frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, bakit ba nagkaka-brownout dyan? Naku, tama ka, Ses, nawalan nga ng kuryente sa ilang barangay dito sa Pasay. At sabi ng Meralco, hindi naman daw ito malawakan at maaaring dala rin daw ng matinding init ng panahon. Animoy salubong sa bagong taon ang narinig na putok at pailaw sa Barangay 195 sa Pasay City. Pero hindi fireworks yan dahil mula yan sa pumutok na transformer na kuryente. Fireworks na naman ulit! Maalis dyan, ma! Ang mga residente nagulantang at nataranta sa nangyaring pagputok. Ganito rin daw ang nasaksihan sa mga katabing barangay nitong mga nakaraang araw. Kaya ang ending, patay sindi ang kuryente sa Barangay 195. 196, 197 at 198 na malapit sa NAIA. Para pong halos fountain na po, parang Pasko, bagong taon ang naging nangyari. Kala ko magkakasunugan sa aming barangay. Buti naman at naagapan pa rin po natin. Kaya ang mga residente, sa labas na ng kani-kanilang bahay nakatambay. Pang-apat na araw na kasi ngayon na wala silang kuryente at naubusan na ng charge ang kanilang mga portable electric fan. Napakahirap nun, napakainit ng panahon ngayon eh. Ang dami ko ng bungang araw eh. Napakainit. Hindi makakilos. Napakainit. Si Remy, naabutan pa namin na humihingi ng certification sa barangay. Work from home call center agent kasi siya at hindi makapagtrabaho dahil walang kuryente. Hindi rin siya makapag-report sa kanilang opisina dahil ilang araw na rin siyang walang tulog. Lobat na lahat ng mga namin, mga solar or kung ano man, o tsaka yung mga rechargeable kung ano, wala na, lobat na. So, paypay na lang. Malulowat na rin pati yung katawan mo. Kakapaypay. Kaya ang barangay, naglagay na ng charging station sa barangay hall. Hindi raw unang beses naranasan ang problemang ito dito sa mga barangay na ito dito sa Pasay. Dahil nung nakaraang taon ay kinailangan pang palitan ng ilang linya ng kuryente. Pero sa kasamaang palad, nasira na naman ang mga ito.
Ayon sa Meralco, wala namang malawakang problema sa ngayon. Pero merong localized service interruption dahil tag-init. Lalo't base sa monitoring ng Pag-asa ay nasa danger level ang damang init sa ilang lugar. Kapag ganitong panahon daw, sabay-sabay ang paggamit ng mga cooling device gaya ng ventilador at aircon. Kaya nagkakaroon ng overloading sa mga linya at transformer. At kapag lagpas na sa normal ang kapasidad, mas mabilis itong uminit na nagre-resulta sa aberya at brownout. Rumeresponde naman ang Meralco sa mga reklamo at pinapalitan ng mga pasilidad kung kinakailangan. Says as of around 6 p.m. ay wala pa rin kuryente dun sa dalawang mahabang kalye dyan sa Barangay 195 dito sa Pasay. At kanina naabutan natin yung ilang personnel ng Meralco doon, pero ang ipinangako lang daw o yung sinabi lang daw, advice lang doon sa mga residente, wala pa rin kasiguruhan kung kailan sila mismo magkakaroon ulit ng supply ng kuryente. Sis. Naku, sana naman ay agad na maayos yan. Maraming salamat sa iyo, Gerard de la Peña. Umakyat na sa 6 ang nasawi sa Gumong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Nangako naman ang Angeles LGU na pananagutin ang may-ari at contractor ng Gumong Gusali na nagsimula na raw makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Pasado hating gabi na makuha ng Bureau of Fire Protection Central Luzon ang katawan ng ika-6 na biktima sa Gumong Gusali sa Angeles, Pampanga. Kinilala ang nasawi na si Roberto Sabile, 51 taong gulang. Nakuha ang bangkay malapit sa harapang bahagi ng gusali. Napag-alaman din na anak niya ang ika-5 katawan na nakuha sa guho kahapon na si Christian Sabile. Positibong silang kinilala ng kanilang pamilya. Nasa 14 pang individual ang pinaghahanap sa Gumuhong Gusali. Nakikipag-ugnayan na rin daw sa mga otoridad ang may-ari at kontraktor ng Gumuhong Gusali. Ayon yan kay Angeles Mayor John Lassanin II, galing sa Japan daw ang may-ari at kakauwi lang kaya natagalan ang pakikipag-ugnayan nito sa otoridad. Yun ang commitment na binigay nila sa atin, no, na handa silang tumulong sa mga pamilya ng biktima at handa silang makipag-ugnayan. So siyempre, hihintayin natin. Sinisiguro naman ng LGU na magiging patas ang kanilang investigasyon sa insidente. Ang paglilitis natin is pantay. Ipupush ko yung mga kasamahan natin sa gobyerno na gagawa tayo ng hakbang kamukha ng preventive suspension kung sino man ang mga kasama natin sa gobyerno na nag-a-approve ng mga mga permit nila. Kasi kailangan patas, no, sa side ng owner or contractor at sa side din ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin ang search and rescue at clearing operations sa Ground Zero. Inihahanda na rin ng LGU at DSWD ang tulong para sa pamilya ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nakamba sa susunod na linggo ang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng magkaroon ng tapyas na 8 pesos sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos naman ang inaasahang bawas sa kada litro ng gasolina at 10 piso naman ang rollback sa kada litro ng kerosene. Batay pa rin yan sa 4-day trading, kaya naman posible pa rin niyang magbago. Alamin naman natin kung magkano na ang presyo ng school supplies ngayong malapit na ang pasukan. Live mula sa Divisoria, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, marami na bang bumibili ng mga school supplies dyan? Yun nga, Julius, payday Friday pa man din ngayon, pero medyo maluwag pa ang sitwasyon ng Divisoria. 1 linggo bago magbalik eskwela ang mga bata. Mas maganda ngayong araw na raw mamili dahil hindi pa dagsa ang mga tao dito sa Divisoria. Maluwag-luwag at hindi pa siksika ng ilang kalye kung saan kaliwat kanan ang bentahan ng mga school supplies. Kung hindi weekend, next Friday daw ang inaasahan na dagsa talaga ng mga mamimili para sa last-minute shopping. Kaya naman ang ilan sa kanila, sinamantala na ang pamimili ngayong araw gaya na lang ni Evangeline na dumayo pa mula sa Parañaque. Sinadya niya na raw ngayong araw magtungo dahil mura pa raw at mas madali pa raw mag-ikot-ikot dito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Mas mura kasi ngayon kasi pag dating ng mismong pasukan, magtataas na yung presyo. At saka ngayon kasi parang hindi pa masyado ganun kadami ang tao. Sa susunod na yun, masikip na. As of May 29, narito ang presyo ng mga school supplies dito sa Divisoria. 10 hanggang 15 pesos ang kada piraso ng ballpen, lapis, pantasa at notebook. Naglalaro naman sa 72 hanggang 160 pesos ang wholesale niyan. Ang intermediate at pad paper naman, 10 hanggang 25 pesos ang kada piraso. 100 hanggang 150 pesos naman sa kada 10 piraso nito. Ang yellow pad naman, 50 pesos ang retail habang 300 pesos ang isang dosena. Naglalaro naman sa 50 hanggang 160 pesos ang crayons, depende yan sa dami. At meron ding mabibili ditong school bag sa halagang 70 hanggang 350 pesos. Ayon sa mga nakausap nating store owner, wala naman daw magiging paggalaw sa mga presyo ng school supplies ngayong taon dito sa Divisoria. Kung meron man daw, hindi na raw yan tataas pa sa 10 piso. Bagamat may mga pulis at barangay official na rumoronda dito sa lugar, nagpaalala na rin ang ilang store owners sa mga dadayo at mamimili na ingatan ang kanilang anumang dalang gamit. Julius, kitang-kita nga dito sa akin likuran na halos hindi pa siksikan at talaga namang kaya mo pang gumalaw. Gaya na lang dito sa aking kanan, no? Kung makikita natin itong mga bentahan ng mga sapatos, ito yung mga bentahan ng bag. Kita naman natin na kakaunti pa lamang yun ang mimili. Habang dito naman sa aking kaliwa, ay makita rin naman natin yung bentahan ng mga uniform kung saan kukunti pa lang din yung mga kapatid nating namimili. At kung papansin nyo talaga sa aking likuran, kaya pa nga natin makipagpatintero dito sa sobrang luwag. Ano? At ayon dun sa mga nakausap nating store owner, aasahan na nga daw nila na mas dadami pa yan kung hindi bukas dahil walang pasok or hindi naman next Friday kung saan talaga namang last minute shopping ang inaasahan nila. Julius? Maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Idinaan na lang sa dasal ng OPM icon na si Gary Valenciano ang kanyang pagkadismaya sa mga nangyayari sa Senado. Sa kanya pong post, hiniling niya sa Diyos na gabayan ang puso ng mga senador at bigyan sila ng tapang na gawin ang tama. Kasunod po ito ng tensyon at walkout sa Senado nitong Martes. Marami rin pong netizen ang nakiisa sa dasal ni Gary V para sa mas maayos, disente at makataong pamumuno. Para nga po kay Gary, broken na raw ang bansa. Kaya ang hiling niya, awa para sa Pilipinas. Susunod, News 5 exclusive. Mga hold-upper na taxi ang pinupuntirya sa pool sa CCTV. Nang may isang naaresto, nanlaglag na siya. Bagyong Domeng, bagyang lumakas at posibleng magpaulan ngayong weekend. At mga kandidata sa Miss Grand International All-Stars, rumampa ng walang make-up. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang dalawang hold-upper na pinupuntirya raw ang mga taxi sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect na huli ng mga hold-up ulit, sa kanya inilaglag ang kasabwat. Nasa frontline na balitang yan si Carol De Asa, exclusive. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Santa Monica sa Novaliches, Quezon City, makikita ang nakahintong taxi na yan. Maya-maya, bumaba ang isang lalaking nakaitim na sinundan ng lalaking nakadilaw.
Dumiretso sila papasok sa isang eskinita na para bang mga ibinabang pasahero lang. Pero agad ding bumaba ang taxi driver at nagsisisigaw. Sinubukan ng driver na habulin ang dalawa habang nagpulasan naman ang ilang residente sa lugar. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang dalawa na bumaba sa tricycle at patakbong tumawid papasok ng palengke. Tangay-tangay na pala nila ang dalawang cellphone, ang wallet na may 1,000 piso at mga ID ni Mang Henry, ang driver ng sinakyan nilang taxi. Nag-declare po sila sa akin ng hold up. Tinutukan niya po ako sa tagiliran, yung isa na nakasakay po sa likuran. Yung isa naman po, siya na po ang kumuha ng wallet ko saka cellphone ko sa bulsa, saka yung cellphone ko pong isa, yung katabi ko po. Kaninang umaga, naaresto ang isa sa mga hold-upper na si alias Blondie. Yan ay matapos itong mang-hold up ulit ng isa pang taxi sa bahagi naman ng Commonwealth kaninang madaling araw. Dating sa Novaliches, pinapasok ako dun sa Magno Compound. Doon po nila ako tinutukan ng kutsilyo. Sabay pahayag na hold up. Pagkakuha nila ng pera, cellphone, bag ko, tapos yung isa, pagbaba na sa taxi, binangga ko yung isa. Tapos yung isa, nakatakbo, hindi ko nahabol. Nang maaresto, ikinanta naman ito kung saan maaaring makita ang kanyang kasabwat. Kaya agad nagtungo ang mga pulis sa isang apartel sa North Fairview. Dito na nahuli ang kasabwat na si alias Nasla. Na-recover sa kanya ang bag ng isa sa mga biktima. Nakuha rin sa kwarto nito ang hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na pera at cellphone. Napag-alaman naman meron ng mga kinasangkotang kaso noon ang dalawang hold-upper. Yung si alias Blondie, meron po siyang dating kasong PD 1602, RA 9262 yung Bausi, at saka Section 5 and 11 ng RA 9165. Yung si Nasla, mayroon po siyang pending warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Ikinulong na ang mga suspect na makaharap sa karagdagang kaso ng robbery hold-up. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Sa Quezon City pa rin, pinasok ng magnanakaw ang barracks ng mga natutulog noong construction workers. Ang suspect tiba-tiba sa natangay niyang mga cellphone. Nagbabalik si Carol De Asa. Nag-over the bakod ang dalawang kawatan para pasukin ang barracks sa isang construction site sa Quezon City. Nanakaw ang 5 cellphone ng mga construction worker na mahimbing na natutulog nang mangyari ang panloloob. Habang paalis sila ay nagising tong isang construction worker, kaya nagkahabulan. Agad namang isinumbong ng mga biktima sa pulis ang nangyari. Doon na napag-alamang dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang niya ang 3 sa 5 cellphone na tinangay nila mula sa barracks. Ginawa ko po kasi po kapos lang po walang pangkain. Inakyat ko po sa taas. Patuloy namang tinutugis ang isa pang nakatakas na kawatan. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5! Weather update tayo mga kapatid. Kaninang madaling araw, nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating PAR na may international name na Jiangmi. Ito po ay nabigyan ng local name na Domeng. Ito pong bagyong Domeng ay kasalukuyang nandito sa may East Philippine Sea at huling namata ng pag-asa sa layong 1,120 kilometers east ng Central Luzon. Ito po ay bahagya pang lumalakas. Nasa tropical storm category pa din to ng pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 105 kilometers per hour. Ito pong bagyong Domeng ay patuloy na kumikilos, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa ngayon ay wala pong direktang epekto
sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung kanyang buntot o yung kanyang trough or pagbali ng hangin ay nagdadala po ng mga posibleng pagulan dito po sa eastern section ng ating bansa. Samantalang yung kanyang hinihilang southwesterly wind flow o yung pasimula ng ating habagat ay nagdadala rin po ng mga posibleng pagulan at thunderstorms dito naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa o western section ng ating bansa. Ito pong bagyong Domeng sa ngayon ay hindi natin inaasang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay kikilos lamang paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan at dadaan dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may kalawakan po yung kanyang diameter. May possibility pong sumabit po yung kanyang mga hangin o yung kanyang wind field dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon na kung saan possible po magtaas ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa dyan if ever kumabig pa po ito sa kaliwa. Pero sa ngayon, wala po tayong nakikita ang magiging direktang epekto ng kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero habang kumikilos po yan, dito sa itaas na bahagi ng ating bansa at habang lumalakas, patuloy po yung hihila ng ating southwesterly wind flow at kung lumakas-lakas pa po yan, yan na po yung ating tatawaging habagat o southwest monsoon na kung saan yan naman po ay magpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa including Metro Manila mula Sunday at sa mga susunod na araw after that. Sa ngayon, mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, Lanao at Misamis, maging dito po sa area ng Soxargen at BARMM. Nabawasan naman ang ating mga pag-ulan dito sa eastern section ng Mindanao pero possible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pag-ulan at thunderstorms. Samantalang dito naman sa Visayas, meron tayong mga posibleng thunderstorms sa areas po ng eastern Visayas dahil doon sa trough o extension nitong ating bagyong Domeng. Samantalang itong western section ng Visayas, kasama po dyan ng Panay Islands at Negros Islands, maging dito po sa Palawan, maulap po ang panahon natin at posible rin po yung ating mga pag-ulan at mga thunderstorms, dulot pa rin ang epekto ng ating southwesterly wind flow. Dito naman sa Luzon, yung ating mga pag-ulan ay possible po nating maranasan sa area po ng Mindoro dahil po doon sa ating southwesterly wind flow at yung trough naman, itong ating bagyong Domeng ay posible pong magdulot ng mga pag-ulan dito sa areas ng Masbate at sa area po ng Sorsogon. Ang natitirang bahagi ng Luzon, mga posibleng isolated lamang o mga afternoon showers at thunderstorms ang ating posibleng asahan nga. Ang mga areas po na wala pong pag-ulan ay patuloy pong makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon ngayong darating na weekend. Pero habang kumikilos po paitaas itong bagyong Domeng, mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan. As early as Sunday, dito po sa areas ng Mimaropa, maging dito sa area ng Calabarzon, including Metro Manila, Sunday papunta pong Monday, kasama na po dyan ang western section ng Central Luzon mula Monday naman hanggang Tuesday at ilang bahagi ng Ilocos Region dahil po yan sa epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid at paghandaan po natin yan. Sa ngayon, napakainit pa rin po sa ilang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi po ng Visayas na kung saan 46 degrees Celsius po yung ating pinakamainit na heat index dito po sa areas ng Aurora, ganoon din po sa Surigao del Sur, sa Mindanao, papalo po yan sa hanggang 45 degrees Celsius at sa Cagayan at sa Metro Manila, kasama na po dyan ng Ilocos Norte, pumapalo mula 40 hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. Mapanganib na level pa rin po yan ng heat index. Sa susunod na linggo, mababawasan po ang ating init ng panahon, pero magpapatuloy pa rin po ang alinsangan natin dahil pa rin po yan dito sa ating umiiral na easterlies. Sa ngayon, dito sa Metro Manila, sa may mga lakad ngayong weekend, kung mapapansin nyo, medyo mainit ngayong Saturday hanggang Sunday. Pero mula Sunday hanggang Monday, bababa na po yung ating maximum temperature dahil na po yan sa epekto ng ating southwesterly wind flow at sa ating habagat. Kaya sa mga may lakad ngayong weekend, paghandaan po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon mula Sabado. Pero sa susunod na linggo, paghandaan naman natin ang mga posibleng pagulan dulot na ang epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Mga kapatid, marami ang nagrereklamo dahil sa sobrang tindi ng init. Kaya marami rin ang nagtatanong, El Nino na nga ba? Alamin natin ang sagot dyan sa aking special Frontline Report. Mga kapatid, ramdam na ramdam nyo ba ang kakaibang init ng panahon ngayon? Tipong lagkit na lagkit at gustong-gusto mong maligo. Pero nagtataka ba kayo na maghuhunyo na pero ang init pa rin ng panahon? Nakasanayan kasi natin na kapag buwan ng Hunyo, mag-aanunsyo pa lamang ng rainy season. Sa buong taon, ang buwan ng Mayo ang pinakamainit na buwan. Bagamat meron na tayong mga nararanasang pag-ulan at thunderstorms dahil tayo ay nasa transition period patungo sa panahon ng habagat, mainit at maalinsangan pa rin po ang ating panahon kapag wala po tayong mga pag-ulan. Bumababa lang yung ating average temperature sa buwan ng Hunyo at Hulyo kapag meron tayo o pag napapadalas na po yung ating mga pag-ulan. Kasalukuyan dito sa Pag-asa Science Garden, ang basihan natin ng temperatura para sa Metro Manila, nag-average tayo ng 36 degrees Celsius ngayong panahon ng tag-init.
Mataas at mainit ito kumpara nitong mga nakaraang buwan, pero kung inaakala nyong ito na ang pinakamainit, noong taong 2024 naranasan natin ang pinakamainit na taon sa ating kasaysayan. Sa katunayan, umabot sa 38.2 degrees Celsius ang naitalang temperatura dito po sa Science Garden. Yan po ang pinakamainit sa ating recorded history. Dahil nga rin sa init na nararanasan natin ngayon, ang Angat Dam na nagsusupply ng pinakamalaking bahagi ng pangangailangan sa tubig ng Metro Manila ay patuloy ring bumababa at nananatiling mas mababa kaysa normal nitong operating level kahit may mga paminsang-minsang pag-ulan. Dahil din dyan may pagbaba ng supply ng tubig ang mga irigasyon kung saan direktang apektado naman ang ating mga magsasaka. Ang tanong ng karamihan, El Nino na nga ba itong ating nararanasan? Kung iniisip nyo naman, tayo ay nakakaranas na ng El Nino. Hindi pa po. Mas mararamdaman pa po natin yan sa susunod na taong 2027 dahil pasimula pa lamang po yung ating El Nino. Para mas madali nyong maintindihan, halimbawa, tayo po ay nagpapakulo ng tubig. Binuksan natin yung kalan, yan po yung ating El Nino, hindi po agad kukulo yung ating tubig. Buwelo pa po yan hanggang sa uminit at kumulo. At kung patay naman natin yung kalan, halimbawa sa susunod na taon, hindi po agad mawawala yung init ng ating pinakuluang tubig. Ang pinakamainit nating taon na 2024 at 1998 ay parehas strong El Nino year na maaaring maulit sa susunod na taong 2027. Sa susunod na linggo, maaari nang magsimula ang panahon ng habagat pero hindi nangangahulugang bababa na agad yung ating temperatura. Magiging maalinsangan pa rin po ang ating panahon kapag wala po tayong pag-ulan. Pero mababawasan po niyan ang problema natin sa kawalan ng tubig. Mga kapatid, muli, hindi pa ito ang kritikal na level ng init. Sa susunod na taon, posibleng mas matinding tagtuyot ang mararanasan ng buong bansa. Kaya hanggat maaga, tipid-tipid pa rin sa tubig at gumamit lamang ng tama. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may pasilip na eksena na ang sequel ng hit Wattpad series na Seducing Drake Palma. Pero sa pagbabalik ni Robin Angeles at Angela Muji sa dating Alice Perez, ang rap gel, hiwalay na nga ba? Alamin po natin sa Frontline Report ni MJ Marfori. Babe, this is Miss Perez. Siya ang gagawa ng cake natin. Hi, Alice. Rap gel no more? Kalma, fans! Dahil on-screen lang ang breakup ni na Robin Angeles at Angela Muji. Sa upcoming second installment ng Wattpad hit nila na ang pamagat naman ngayon ay Dating Alice Perez. Iba po yung kaba ngayon kasi mas mabibigat na yung mga eksena. Kaya mas focus po talaga kami sa set ngayon. Parang less kulitan. Pero nandiyan pa din. Dito niyo po kami pinakaunang makikita ni Angela sa mature role na. Ang ka-love triangle nila na si Trip Palma, gagampanan na ngayon ng rising heartthrob na si Zeke Polina. Minana ni Zeke ang role kay Dylan Minor na busy ngayon sa Project Low-Key. Todo naman ang pasalamat ang cast kay Dylan sa matagumpay nilang first season. Of course, Dylan's great actor, amazing actor. Thank you, and especially, thank you, Dylan. Also, Trip is a complex character pa naman, so definitely gonna try my best. Ang pinakagoal ko lang po is, to portray it, because he really portrayed it well, and to portray it as good as him. Ang Dating Alice Perez ay set in their post-college years at tatalakay ng mas mature na tema. Excited because this time around, hindi na kami pa sweet. This time, challenging talaga yung acting na gagawin namin dito. Abangan ang Dating Alice Perez on June 12 sa Viva One app. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At first time nga po dito sa Frontline Pilipinas, makakasama po natin si Miss Jada Avanzado. Jada, take it away. Thank you so much, Jervy. Labanan ng face card ang preliminary round 1 ng Miss Grand International All-Star sa Bangkok, Thailand. Ang beauty queen sumabak lang naman sa No Makeup Challenge. 5 ang pambato dyan ng Pilipinas. Kabilang na si Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados, na nakakuha ng 8.01. Ang 4 pang ibang Pinay beauty queens na sa 7 hanggang 8.5 ang average score. Naging kontrobersyal naman ang nakuha ng pambato ng Laos na si Minnie Miranda Engman E
Mula kasi evening gown at bare-face competition, 1 lang ang nakuhang score na binigay sa kanya ng judge na si Omar Harfouch. Nanindigan naman ng judge na base lang ang score niya sa kanyang evaluation. Susunod, scammer na nagsabing alam niya kung nasaan si Senator Bato de la Rosa bistado at arestado. At Amerikanong nag-aalok sa mga batang lalaki ng 1,000 piso para samahan siyang maligo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang scammer na nagpapanggap na may impormasyon daw tungkol sa puganteng si Senator Bato de la Rosa. Isa sa mga tinangkanyang kikilan ay ang mismong hepe ng NBI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Imbes na bisita, mga operatiba ang pumasok sa condo unit na ito sa Novaliches, Quezon City na tinitirhan ng 27 anyos na si Eugene. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang itinuturong scammer na nanghihingi umano ng pera sa mga opisyal ng gobyerno kapalit ng impormasyon sa pinagtataguan daw ni Senator Bato de la Rosa. Hindi na nakapalag ang sospek ng arestuhin ng mga operatiba mula sa Organized and Transnational Crimes Division ng NBI. Isa sa mga biktima ni Eugene mismo, si NBI Director Melvin Matibag. Iprinesenta kanina sa media ang sospek. So, nag-testing lang ako, although I have may suspicion already because when he was describing yung events, parang lumalabas ko ano lang yung lumabas dun sa mga social media. So, pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na, humingi na ulit ng amount. Ano? Sa investigasyon ng NBI, lumabas na may pending arrest warrant sa kasong estafa sa Isabela ang sospek, kaya agad silang nagsagawa ng operasyon. Nang maaresto, tumambad ang mga illegal na droga sa kondo ng sospek. So upon apprehension, na kitaan po natin siya ng illegal drugs sa possession niya. Tapos during the course of further investigation, nalaman natin na may access siya sa mga database ng mga numbers ng high-ranking government officials na binabalidate pa po natin kung saan niya nakuha. Napag-alaman din na nagpapanggap bilang iba't ibang opisyal ng gobyerno ang sospek mula kongresista, senador hanggang pangulo at pati na rin bilang First Lady at NBI Director. Ginagamit daw ng scammer ang mga messaging platform para makapangikil at umaabot na raw sa kalahating milyong piso ang nabudol ng sospek sa mga biktima nito. Right now, we are still in the process of determining kung may mga kasama pa siya at saka kung ano talaga yung totoo niyang pagkatao. Kaya namin na-trace na siya yung nagbiktima dun sa lahat is using the same number. Aminado ang sospek sa pambubudol at may kasabwat daw siyang pulis. Iniimbestigahan pa yan ng NBI. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa NBA, didiretso sa Game 7 ang tapatan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder para sa Western Conference Finals. Yan ay matapos talunan ng Spurs ang defending champs ngayong araw sa Game 6. Ang final score, 118-91. Pinamunuan niya ni Victor Wembanyama with 28 points and 10 rebounds. Magaganap ang kanilang do-or-die matchup sa Sunday kung saan ang mananalo ay aabante sa NBA Finals at makakaharap ang New York Knicks. Nagtala ng bagong record sa palarong pambansa pole vault ang isang student athlete mula sa Metro Manila. Natalon ni Francine Joby Rosario ang 3.15 meters para sa gold medal sa secondary girls pole vault.
Hinigitan niya ang sarili niyang record na naitala niya sa nakaraang edisyon ng palaro na 2.75 meters. Nagpakitang gilas din ang mga student athlete mula sa Region 6 sa 4x100 meter relay. Nagwagi sila sa karerang barefoot o walang suot na sapatos. Tuloy-tuloy pa rin ang mga tagisan ng mga atleta sa iba't ibang sports sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Puspusan ang training ng mga kabataang umaasang makapag-uwi ng medalya at makasama sa national team balang araw. Susunod, lalaking kunwaring bibili sa tindahan, snatcher pala, biglang nang hablot ng kwintas. At enforcer na nadita sa babaeng driver na inakala niya nagse-cellphone gamit ang kanang kamay, napahiya dahil You drove past me holding the phone with your right hand, manipulating that phone. I mean, I saw you with your phone in your hand. Tutok na mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote sa kanyang kondo sa Cebu ang Amerikanong nang molestya umano na mga batang lalaki. Ang suspect nag-aalok pa raw ng 1,000 piso kapalit ng pagsama sa kanya na maligo. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Hindi na nakapalag ang Amerikanong yan ng katuking at pasukin ng NBI ang kanyang condo unit sa Cebu City. Target siya ng mga operatiba dahil sa child exploitation. Ang mga biktima nito naabutan din sa loob. 2 batang lalaki edad 10 at 15. Ayon sa NBI, may nagtip sa kanila na nagpapasok ang dayuhan ng mga batang lalaki sa kanyang kondo. This normally are male children. So if the children would agree that they would go with him to that particular mall, he would give an additional fee of 500. So the amount ranges from 1,000 to 1,500. 1,000 would entail sleeping over with him in his condominium unit and taking a bath with him. Dagdag pa riyan, 2 taon na rin umano itong ginagawa ng sospek. Karamihan sa mga biktima nakilala lang nito sa social media. Inaalam naman kung kasabwat sa krimen ang mga magulang ng mga nabiktimong bata. Talamak umano ang pambubugaw ng mga bata sa lugar na ikinaalarma ng NBI. A lot of parents still treat their children as merchandise. Most of them are members of the 4Ps. There's more ayuda coming from the LGU, and yet they still end up selling their children. Kukuha ng cyber warrant ang NBI para masuri ang mga gadget ng suspect na i-turn over na ang mga bata sa DSWD. Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa Bureau of Immigration kung may mga katulad na kaso rin ng suspect sa ibang bansa. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect na maharap sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Pumalag ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa alegasyon ng ombudsman na siya ang utak ng budget insertion sa flood control scandal. Kasunod ito ng anunsyo ng ombudsman na hinahanda na ang anilay grandest case of them all laban sa dating House Speaker. Sa isang pahayag, iginiit ng tagapagsalita ni Romualdez na walang functional control ang House Speaker sa pagpapasa ng budget. Ayon kay Atty. Elaine Atienza, hindi hawak ng iisang tao o opisina lang ang pambansang budget. Anya, dumadaan ito sa masusing deliberasyon bago aprubahan ng Pangulo. Giit niya walang kakayahan ang Speaker na diktahan ang mga senador, ang Pangulo o sino man sa proseso. Hindi rin daw mababatas ang nagre-release ng pondo o nagpapatupad ng proyekto kundi nasa kontrol ito ng ehekutibo. Nanawagan sila na maging patas at nagpahayag din sila ng pagkabahala na hinahayaan lang daw ang mga naratibo na walang basehan o ebidensya. Handa raw si Romualdez na sagutin ang mga alegasyon sa nararapat na legal na proseso.
Sa volleyball, nagpapatuloy ang practice runs ng Alas Pilipinas para sa paparating na AVC Women's Cup 2026. Sa mga kuha ng Philippine National Volleyball Federation, makikitang locked in sa practice ang ating mga pambato. Sa kasalukuyan, merong 20 players ang training pool at 14 sa kanila ang mapapabilang sa final roster para sa torneo. Magaganap yan sa Candon City, Ilocos Sur from June 6 to 14. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Diego Dario. Susunod, lalaking nagselo sa katrabaho ng kanyang kinakasama, hinostage ang sariling anak. At kagawad pinagbabaril sa loob mismo ng barangay hall. Tutok lang mga kapatid, magbabalik ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa pool sa CCTV ang isang ginang sa Zamboanga del Sur na nahablutan ng kwintas. Sa video, makikita ang biktima na nag-aayos ng mga paninda sa labas ng kanyang tindahan. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking naka-helmet at nagpanggap na bibili. Pero pagkalipas ng ilang saglit, dito na bumuelo ang lalaki at inablot ang suot na kwintas ng biktima. 35,000 pesos ang halaga ng tinangay na alahas. Sa ngayon, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa Pangasinan naman, patay ang isang kagawad matapos pagbabarilin sa barangay hall. Sa CCTV, makikita kung paano tinutukan ng baril ang kagawad na si Jodel Holasco. Naghabulan ang dalawa na umabot pa sa loob ng bulwagan. Sinubukan pang tumakas ni Holaso pero natamaan siya sa ulo na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang suspect agad namang tumakas. Ayon sa mga pulis, nagtamo ng 4 na tama ng bala si Holaso. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtugis sa suspect. Nagsagawa ng relief at feeding operation ng Alagang Kapatid Foundation sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Pumunta tayo sa Delpan evacuation kung nasaan ang mga kapatid nating biktima. Namigay tayo ng mga pagkain at tulong kasama ang Goodfellow Pharma Corporation. Namahagi rin ng mga linen, gumot at punda sa mga nasunugan. Katuwang ng Alagang Kapatid ang Manila Police District Mobile Force Battalion upang matiyak ang maayos at organisadong distribusyon sa mga nasunugan. Sa huling tala, higit 2,000 pamilya ang nasunugan. Mga kapatid, lalo na po sa mga 30 dyan, sumasakit na ba ang inyong tuhod? Parang may kilala akong masakit ang tuhod ngayon. Hindi naman po katakataka dahil yan po ang pinaka-overwork na joint sa ating katawan. Ang tuhod ay wala pong sariling extra protection na muscle sa gitna. Nakaasa po ito sa ligaments at cartilage para hindi maghiwa-hiwalay. Isang maling ikot mo lang habang nakaapak ang paa mo, pwedeng goodbye ACL or anterior cruciate ligament. Kaya mapapansin mo, marami pong mga atleta na sa tuhod ang problema. At mga kapatid, habang tumatanda po tayo, numinipis yung cartilage sa tuhod.
Yan yung parang shock absorber ng joints. Kaya habang tumatagal, mas ramdam na po natin ang bawat bigat. Meron din pong condition na tinatawag na runner's knee. Hindi ibig sabihin runner ka ha. Kahit matagal kang nakaupo o paulit-ulit yumuyuko, pwedeng sumakit ang tuhod mo. Kaya minsan, hindi ka naman tumatakbo pero pagod na ang iyong tuhod. Ito pa, alam nyo ba na kapag umaakyat ka ng hagdan, halos 3 hanggang 4 na beses ng timbang mo ang pressure na dinadala ng iyong tuhod. Ang atin pong mga tuhod, minsan parang konektado nga sa ating konsensya. Kapag kinakabahan, nangihina yan. Kapag nahuli, napapaluhod. Kaya alagaan nyo po ang inyong tuhod. Silent absorber yan ang impact ng pressure at ng consequences. At gaya nga po ng buhay, kapag sobra ang bigat ng pinapasan, kahit ang pinakamalakas, eventually, luluhod din. Yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Susunod, lalaki nagselo sa katrabaho ng kanyang kinakasama. Hinostage ang sariling anak. Sa pool sa video, modern jeep tumagilid, isang patay at higit 20 ang sugatan. At sa hit series na Project Loki, may bagong sasali sa pag-iimbestiga sa mga misteryo sa Clark University. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inaresto ang isang babae sa Iligan City matapos nitong bugawin ang nakababata niyang kapatid online. Sa Iloilo City naman, hinostage ng lalaki ang sarili niyang anak dahil pinagselosan ang katrabaho ng kanyang kinakasama. Narito ang Frontline Report. Ang kutsilyong ito ang hawak-hawak ng isang lalaki nang gawin niyang hostage kahapon ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa Iloilo City. Hindi naman daw itinutok ng suspect ang patalim sa kanyang anak. Base sa investigasyon, sinundo ng suspect ang kanyang mag-ina sa pinagtatrabahuhan nito. Nauwi yan sa pagsiselos ng suspect sa katrabaho ng kanyang kinakasama. Hanggang sa maglabas na nga siya ng patalim at hinostage ang kanilang anak. Sakto namang napadaan doon ang nagrorondang mga pulis. Napakalma nila ang lalaki na kalaunay sumuko. Mahaharap siya sa kasong alarm and scandal. Habang ang kanyang mag-ina, nag-alsabalutan muna sa kanilang bahay. Sa Barangay Balao, Iligan City, timbog sa entrapment operation kahapon ang isang babaeng binubugaw umano online ang kanyang 14 anyos na kapatid. Online sexual abuse and exploitation of children. Mahaharap siya sa kasong may kinalaman sa sexual exploitation. Nakumpiska sa suspect ang kanyang cellphone at ID. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Iligan City Police Station. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sugatan ng isang dalagita sa Pampanga matapos pagsasaksakin ng basag na bote. Ang suspect sa krimen, isang binatilyo na binubuli umano ng biktima. Nasa Frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Sa kalyeng ito sa Barangay Paralaya sa Arayat, Pampanga, makikitang nagbibisikleta ang 14 anyos na dalagita at 16 anyos na binatilyo. Pagdating sa tapat ng bahay, pumasok ang lalaki. Sinundan naman siya ng dalagita. Maya-maya, may sumigaw mula sa loob ng bahay. Narinig ito ng isang lalaking residente na agad pumasok sa bahay. Sinundan siya ng isa pang residente. Makalipas ang ilang minuto, napatakbo palabas ang isa sa mga residente para raw humingi ng tulong. Kasunod niyang lumabas ang dalagita na duguan. Agad siyang isinakay sa tricycle at isinugod sa ospital.
Sa mismong abandonadong bahay nga na ito, nangyari yung insidente sa pagitan ng dalawang menor de edad. Kaya't ayon sa mga residente, laking gulat daw nila nang makita at mabalitaan ang krimen. Nagtamo ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktimang babae. Agad namang natunton ng mga otoridad ang suspect. Basag na bote ang ginamit niyang panaksak sa biktima. Ayon sa Pampanga Provincial Police, inaya umano ng binatilyong suspect ang biktima sa abandonadong bahay. Niyaya niyang pumasok sa loob para ipakita yung patay na aso at doon na niya ginawa ang kanyang kasalanan sa pananakit ng ating biktim. Tama ng ating biktim ay sa likod saka sa bandang liig sa batok. Kalaunan, sinabi ng suspect na nagawa niya ang krimen bilang ganti sa pambubuli umano sa kanya ng biktima. Ang initial na revelation ng ating CICL, meron siyang old grudge doon sa bata. Hawak na ng Municipal Social Welfare and Development ang suspect na itinuturing ng Child in Conflict with the Law o CICL. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang magkabilang panig alinsunod sa payo ng barangay, lalo't hawak na umano ng MSWD at ng PNP ang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Isa ang patay habang 22 ang sugatan sa salpukan ng modern jeep at armored van sa Quezon City. Inaalam pa kung parehong nakainom ang mga driver. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV ng MMDA, kaninang alas 5 na madaling araw sa intersection sa Agham Road sa Quezon City, makikita ang modern jeep na ito sa may bahagi ng Quezon Avenue. Maaaninag na nakatigil ito habang tuloy-tuloy na dumaraan ng mga sasakyan. Maya-maya, dahan-dahang umusad ang mga sasakyan sa bahaging kalsada kung nasaan ang modern jeep. Maya-maya, kitang tumagilid ang jeep. Nabangga na pala ito ng isang armored van. Sa hiwalay na kuha, kita kung gaano katindi ang impact ng banggaan. Wasak ang harapang bahagi ng isang armored van. Habang sa tumagilid na jeep, may isang pasaherong namatay. 22 naman ang sugatan. Kabilang lalaki na kuha ng pangduguan at may sugat sa ulo. May mga dinala rin sa ospital. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Quezon City Traffic Sector ang parehong driver. Sasailalim sila sa mga test para malaman kung nakainom ba sila. Pinaplansya na rin ang posibleng isa pang kaso laban sa kanila. Samantala, sinuspindi na rin ng LTO ng 90 days ang lisensya ng driver ng modern jeep at ng armored van. Pinagpapaliwanag na rin sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Napahiya ang pulis nang sitahin niya ang isang babaeng driver na inakala niyang nagsa-cellphone gamit ang kanang kamay. Ang driver kasi... We're doing an operation for distracted driver and you drove past me holding the phone with your right hand, manipulating that phone. I mean, I saw you with the phone in your hand. So you wanna just call this a day? I don't want to. Pero sa kabila nito, giniit ng pulis ang kanyang nakita. Natawa na lang dyan ang motorista. Nauwi rin yan sa pagtitiket. Agad namang umalma ang babae at dinala yan sa korte. Sa huli, na-dismiss ang kaso dahil walang sapat na ebidensya ang pulis. From 6-7 trend, Ferrari meets Pope Leo XIV naman. Sumakay naman sa first all-electric luxury car ang Santo Papa. Dinala pa yan sa kanyang residence sa Italy. Bilang tradisyon, dinonate ng Ferrari ang kanyang manibela sa Santo Papa. Kilala si Pope Leo na mahilig sa sasakyan. Samantala, to the rescue naman si Pope Leo nang may mahimatay na pare habang nasa St. Peter's Square. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, kilalanin ang bagong recruit ng QED Club. I want you to join the QED Club. Hindi naman ako pwedeng sumali sa QED Club kasi wala naman akong alam sa pag-solve ng mysteries. Gusto mo kong maging club chronicler? Parang gano'n na nga. Ayan na nga, sasabak na rin si Lori played by Jada Abanzado sa pag-iimbestiga sa mga sikreto at mga misteryong bumabalot sa kanilang university. Samahan po sina Jada at kapatid heartthrob Dylan Menor, aka Loki, sa mystery thriller na tiyak magpapatayo ng inyong mga balahibo. Abangan ang sunod na kasong hahawakan nila sa Project Loki bukas alas 9 ng gabi dito sa TV5. Mapapanood din po yan sa Viva One at Signal Play.
Yan, welcome! And thank you, Jada, sa pagsama mo sa Frontline Pilipinas. Maraming salamat po. Kamusta experience sa pagbabalita? Actually, sobrang kinakabahan po ako. Pero na-enjoy ko naman po. Enjoy ka na ba? Galing mo nga Ay, salamat po. Pwede kapalit. Well, tell us about Project Loki. Well, of course, Project Loki is a mystery crime thriller series based on the hit Wattpad novel by Ako Si Ibarra. And right now, of course, it started streaming on Vivo One and Signal Play. Pero ngayon naman po, nasa TV5 na po siya. Every Saturday and Sunday at 9 p.m. Di ba natin pakakantahin si Jada? Oo naman po. Of course, I'd love to. Yes. Kumakanta ka rin dito sa Project Loki? Opo, yes, I actually sing the official theme song. Alright. Parinig na lang So, ang title po nito ay Babala. Babala. Warning. So, yes, so it goes like this. Dinggin ang mga babala, mga bantang lakamba, pagkat hindi ito ang mundong inakala mo. Dinggin ang mga babala. Wow! Ang galing! Walang musika yan, Goosebumps, Ano yan? Acapella. Galing. Husay mo talaga, girl. Thank you so much. Talagang the Congratulations. apple doesn't fall far from the tree. Ay, Tama. salamat Manang-mana po. sa parents niya. Balita ko, so much. you're celebrating your birthday soon. Yes, on Monday po, I turned 23. Happy birthday! Happy Salamat birthday, po. Jada! Thank you so Imbitahan much. mo na ang ating mga kapatid para suportahan ang Project Loki. Of course, mga kapatid, samahan sina Loki and Lorelai at Luther as we uncover the truth sa Project Loki. Mapapanood niyo po kami sa weekend trip ng TV5 at 9 p.m. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you so much Thank you for so having much, me. Jada! Thank you, good luck, Jada. Abangan nyo kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.92 FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.